بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Sura Al-Muzammil, ang isang nababalot. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. O ikaw, Muhammad, na nababalot sa pagkakahimlay. Ikaw ay tumindig at mag-alay ng pagdarasal sa buong magdamag maliban sa kaunti. Sa kalahating bahagi ng gabi o di kaya kulang ng kaunti sa kalahati nito o higit pa rito at ratil, bigkasin o ipagsaysay mo ang mensahe ng Quran ng marahan at maayang indayog at tinig. Ratil ay nangangahulugan na ipagsaysay o bigkasin at ang taril ay marahan o malumanay upang maunawaan ang nilalaman ng Quran at mabigyan ng malalim na pag-iisip ang mga kahulugan nito. Si Aisha ay nagsabi, siya, propeta, ay palagi ang bumibigkas ng sura ng Quran sa paraang malumanay upang maging mahaba ito ng higit kaysa haba ng sura mismo nito. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 507. Katotohanan, aming ibababa sa inyo, O Muhammad, ang isang mabigat na mahalaga salita na may kaagibat na tungkulin mga batas at kautusan ng Allah. Naitala ng Sahih Bukhari mula kay Aisha na si Harith bin Hisham ay nagtanong sa sugo ng Allah, paano ba dumarating ang kapahayagan ng Quran sa inyo? Siya ay sumagot, kung minsan, ito ay dumarating sa akin na parang tunog ng kampana at napakasidhi nito sa akin. Pagkaraan nito, ito ay napapawi sa akin pagkatapos na maunawaan ko ang kapahayagang ito. Kung minsan, ang anghel ay dumarating sa akin sa anyong tao at kinakausap ako at aking inuunawa ang anumang kanyang sabihin. Fat Al-Bari, versikulo 1, kapitulo 25. Dinagdag pa ni Aisha, katotohanan, nakita ko siyang tumanggap siya ng kapahayagan sa aking nakita na ang kanyang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo sa panahon ng taglamig hanggang ang kapahayagan ay magwakas. Katotohanan, ang pagbangon upang mag-alay ng pagdarasal ng tahajjud sa gabi ay lubhang mahirap, ngunit mabisa para sa pamamahala sa sarili at sadyang angkop na oras sa pagbuo ng mga salita ng panalangin at papuri sa Allah.
Katotohanan, sa araw naman ay nauukol ito sa iyong mahabang gawain, kaugnay ng karaniwang tungkulin. At alalahanin ang ngalan ng iyong Rab, at tabatil, ihandog ang iyong sarili ng buong taimtim at pitagan. Tabatil ay nangangahulugan na ialay o ihandog ng ganap ang sarili sa pagsamba sa Kanya. Siya lamang ang Rab na silangan at kanluran. La ilaha illa huwa. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. Kaya't ituring siyang bilang tanging tagapamahala. At ikaw ay magtiis sa anumang kanilang sinasabi at layuan mo sila sa paraang kalugod-lugod. At hayaan mo na ako ang makitungo sa mga sinungaling, nagtakwil sa katotohanan, at sa mga nagkakamal ng magagandang biyaya sa mundong ito, at bigyan mo sila ng pansamantalang palugit. Katotohanan, nasa amin ang mga angkal. Angkal, ito ay mga tanikala ng panggapos, sina Ibn Abbas, Ikrima, Asudi, Ad-Dahak, Katada, at Tawiri, at iba pa ay nagsabi ng ganitong kahulugan. At ang Jahim. Jahim, ito ay ang nangangalit na apoy ng impyerno. At ang pagkain na kasasamid sa lalamunan at ang mahapding parusa. Sa araw na yaon, kung ang lupa at ang mga bundok ay tarjufu, umuga sa matinding pagkayanig, at ang mga bundok ay tila mga bunton ng buhanging bumubuhos at umaagos na pababa. Katotohanan, aming isinugo sa inyo, o mga tao, ang isang sugo upang maging saksi sa inyo, tulad ng pagpapadala namin ng sugo si Moises kay Faraon. Ngunit tinanggihan ni Faraon ang sugo, kaya siya ay aming pinatawan ng isang kasakit-sakit na parusa. Kung gayon, paano nyo maiiwasan ng parusa kung kayo ay tumanggi sa ala sa araw na ang bundok ng mga bata ay magiging kulay abo, dahil sila ay magiging matatanda? Sa araw na yaon, na ang kalangitan ay mabiyak at magkapunit-punit, subalit ang kanyang pangako ay sadyang magaganap ng walang pagsala. Katotohanan, ito ay isang babala. Sa makatuwid, hayaan ang sinuman na maglayon na tumahak tungo sa mabuting landas ng kanyang Rab. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Katotohanan, nababatid ng iyong Rab ang iyong pagbangon upang manalangin sa kalaliman ng gabi, kulang ng bahagya sa ikalawang bahagi ng magdamag o kalahating bahagi ng gabi, o di kaya sa isang ikatlong bahagi ng gabi at kapiling ng iyong mga kasamahan. At ang ala ang sumusukat ng haba ng gabi at ng araw. Kanyang nababatid na wala kayong kakayahang mag-alay ng pagdarasal sa buong magdamag. Kaya ikaw ay kanyang nilingap sa pamamagitan ng kanyang awa. Kaya bigkasin mo, basahin at ipagsaysay ang Quran kung ano ang magaang para sa iyo. Nababatid niya na ang ilan sa inyo ay may karamdaman
Ang iba naman ay nasa panahon ng paglalakbay sa mga lupain at humahanap ng biyaya ng ala. At ang iba ay nakikipaglaban sa landas ng ala. Kaya't bigasin mo, basahin at ipagsaysay ang Quran kung ano ang magaang para sa iyo. At mag-alay ng taimtim na pagdarasal at magbigay ng zakat at magpautang sa ala ng isang magandang pautang. At anumang kabutihan ang iyong ipamahagi para sa kapakanan ng iyong sarili. Katiyakan iyong matatagpuan sa ala ang buti ng masaganang biyaya at higit na dakilang gantimpala. At humingi ng kapatawaran sa ala, katotohanan, ang ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain.